Hello mga sir, meron tayo ngayong gagawin na microwave oven. Ito ay 110, national siya. Okay. Ang issue nito ay na-plug in daw sa 220 nung may-ari. Pero yung nagdala sa atin nito ay kabaro natin, technician. Kaso medyo itinaas na yung kamay niya. Hindi na daw niya kaya kasi nagawa na niya yung kanyang best para dito. So nagpatulong na lang sa atin, baka sakali baka mabuo. Okay, kakaiba yung microwave nito kasi hindi siya katulad ng ibang microwave na may transformer na malaki dito. Ito ay meron ding transformer, parang yun nga lang, parang flyback type. Ayan meron siya rito. Tapos may mga board or piyesa pa siya. Okay. So ang sabi ng tropa natin na nagdala nito ay nagpalit na raw siya rito ng baristor. Which is ito nga siguro, itong bago na to. Pero hindi pa rin niya napapower eh. So baklasin natin ngayon mga sir kung anong ating makitang solusyon dito. Okay. So, umpisahan na nating baklasin ito. So, kakaiba yung niya, malimit na pagbukas ng pinto ay dito sa side na to, paparito. Ito naman ay pababa. Ayan Nangat lang pala ito. Then hugutin natin siyempre yung kanyang mga wire dito, yung mga socket. Ayan. So hindi naman nakakaligaw itong ibalik kasi magkakaiba naman sila ng sizes. Visualize muna natin yung yung dinaanan ng ating tropa. Ayun, natanggal na. So ganun lang siya tanggalin. Actually nag-message na siya sa akin kung natingnan na. So ngayon pala natin titingnan mga sir. So ito yung board nito. Mayroong dalawang screw sa taas. Okay. So mangyari nito, bunutin muna natin to. Yan. I-visualize muna natin yung board na ginawa niya, kung anong ginawa niya rito sa board para hindi na tayo masyadong mag-aksaya ng oras. Okay? So nagpalit siya ng baristor. So may fuse naman siya rito sa main. Siyempre technician yun, tinik na rin ito. Tsak buo yung fuse na yan. Buo nga. Bakit kaya? So mangyari ay medyo madumi yung board So linisin muna natin tong locker. Gawa nung yung mga plugs para nagkalat. Try muna natin linisin. Lagyan tayo ng basahan para hindi tumagas yung makapal yung varnish.
May varnish yung board. So nag-resolder na rin siya rito eh, oh. Bagong resolder. So bakit kaya? So ibig sabihin, pag pumutok ito, na-trap na yung supply dito. Posibleng lumusot doon eh. Kaya lang buo yung ano eh. Buo yung fuse. Urig pa yung fuse na to, oh. So gamitan natin ng ano, mahiwagang magnifying kasi medyo gabi na rin pati at alam mo na medyo malabo na yung ating mata ng kaunti. So sa pamagitan nitong lens na to ay makakatulong sa atin to. Ayun, makita ko na mga sir. Kasi bukod dito sa fuse, itong main na fuse, ayun o, mayroong rectifier dito na isa, no? Tapos may filter. Siyempre yan, yung filter niya 200 volts. Siyempre ang kabila niyan ay dadaan sa kabilang side ng ating source na 110, no? At dumaan dito sa inductor, pupunta rito. Ito mga sir, oh. Sana ay nakikita nyo ito. Itong linya na ito na ano, para copper clad po yan, na nagsiserve as fuse siya. Ito yung umopen, hindi napansin ni bossing, oh. Ayan, oh. Sana ay nakikita nyo, no? Ito. Yan, hanggang dito. Lalapit ko pa. Sana ay nag-focus yung ating camera. Ayan. So, nag-serve sa as fuse dito. Ayan. Ito ang gagawin natin dito. I-jumper lang natin siyempre. So, magtatansya tayo ng laki ng strand ng ating wire. Tapos i-jumper lang natin dito. Kakaskasin lang natin siguro to para hindi na lumapit dito yung ating jumper. Hindi niya napansin. Di ba? Sabi ko nga, malaking tulong itong ano, magnifying natin. Dahil kanina hindi ko rin kita eh. Ito po yung magkatapat, yung dalawang yan. Mayroong maliit na linya ng ating source, no? So i-jump na lang natin to ng strand ng wire. Ayun. So maghahanap tayo ng wire na pang jumper. So pwede na siguro to. Approximate yung size nito eh mga 1 ampere or 2 ampere, no? So gumamit tayo ng isang strand lang siguro o dalawa. Hindi naman kakapalan yung strand nito eh. Dalawahin na natin. Ayan po. Nakikita nyo po yan. Yun. Then jumper natin dito. Okay. Ayan. So ayan po. Naglagay na tayo ng ano, strand dito. So parang nag-serve as fuse ito. Then since maiksi kasi yung mga wire na to, hindi natin pwedeng ano, hindi natin maisubok. So
So sana ay wala nang ibang ano dito sira. Markang marka dito yung ano carbonize nung pag spark. Medyo may kulang siya ditong naibalik na mga ano, tornilyo rito. So pagkuha na lang niya, i-remind ko na lang sa kanya tong tatlong ano, tornilyo. Okay. Balik na lang muna natin. Tapos testing natin syempre para malaman natin kung ito ay good na. Sana good na kasi hindi na tayo mahirapan. Okay. Then balik natin dito sa kanyang pwesto. Yun. Patagilid natin para makita ninyo yung ating gagawin. So ibabalik natin isa-isa yung ating binunot na wire. Okay. Yung minsan ay pag nagmamadali ka talaga mayroon kang mami-misplace na napakasimple lang din kung tutusin, no? Kaya kung minsan ay medyo double check tayo sa mga dinaanan din natin kasi hindi natin naiwasan na may nami-misplace pala tayong i-check. Okay, naikabit na lahat. The moment of truth mga sir. Dahil 110 po ito, kailangan po natin ng ABR. So ito yung ABR natin mga sir. Kasi baka tayo magkamali, no? Saksak mamaya. Then plug natin siyempre sa ating 100 volts lang muna tayo. Yun, parang nag-click na. Pero wala siyang display, oh. Try nga natin magpindot. Kasi may mga selector naman siya, eh, oh. Kunyari ito, tubig, o mag-iinit ka ng tubig, number 2. Uy, ayun, oh. Nagka-power na mga sir. Then itong red, kasi Chinese po yung, ay Japanese po yung ano, yung nakasulat. So kapakapa na tayo mana. Kapakapa lang tayo system. So yun. Wala nga lang po siyang ano, display. Pero functional po. So ang gagawin natin, mga sir, ay maglalagay tayo ng tubig, no, sa mugs para malaman lang natin kung mapapainit niya. So ito sir, ito yung ating tubig na ilalagay galing gripo. So, let's do it. So since dito yung ano, number 2 ay para sa tubig na ano, iinitin, try natin dito. Ayaw ko kung tama yung ano ha, yung aking pagkakaintindi rito sa number 2 na to. Pero try lang natin. Okay, tapusin natin yung time nito. Kung ilang second ba yan. Yung time nitong ano, number 2. Ayan. So may selector po dito. Hanggang 9. Hanggang 9 po yan. So may nakalagay dito parang pork chop ito. Para ito parang tinapay na loaf bread. Ito ay slice ng sandwich. Parang ito ay itlog. Hindi tayo nakaintindi ng mga ganyang sulat eh. Kapain na lang natin. So ayun, nagto-turn yung ano, yung plate niya sa loob. Umaandar naman yung pan dito sa likod. So ganyan po ang ating senaryo kung minsan pag nagmamadali tayo eh sadyang mayroon nalilimutan. Eh normal lang po 'yan.
hindi lang niya nakita talaga na yung isang strand doon ng linya ng ating PCB or yung copper clad ay natuklap na or nasunog na. So wait lang natin mga sir matapos tong ano yung timer ng number 2 na ating pinindot. Ayun, tapos na. Yun oh. Oh, uminit nga yata talaga sir. Ayan oh, umusok. Nakita nyo yung umusok? Ayan oh. Sana nakita nyo. At mainit na talaga. Pwede ka magkape. Okay, yun lang po ang ating ginawa riyan. At salamat at hindi tayo nahirapan ng maigi. Okay, thanks for watching guys, and don't forget to follow.